So kailangan natin kuskusin ang car natin mga ka-angel. Tara, panoorin nyo ako mga ka-angel. So pumasok tayo sa car mga ka-angel at paanda rin natin para i-defrost natin yung settings po ng heater para mas madali siyang matunaw. Ito mga ka-angel oh. So po ngayon mga ka-angel ay ngayon po March 29. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos. Hula ho mga ka-angel, ito naman po yung likod yung katrobat kalakwatsa Kuya JJ. So mga ka-angel, spring na pero ganito pa rin yung itsura ng Calgary mga ka-angel. Nag-snow na naman, ganyan na naman mga ka-angel. Dire makapal na naman ang snow. April na. So ganoon talaga mga ka-angel pagka nagsasalubong yung spring tsaka sa winter, ganito talaga, may mga snow pa. Let's go, explore natin yung road. So nagpark po tayo sa labas, nagamitin na yung car natin sa labas. So kailangan natin magkuskus muna mga ka-angel. So ganyan po yung Calgary ngayon mga ka-angel. Yan, ang kapal na naman ng snow. Yan mga ka-angel. So ganyan po yung Calgary ngayon. So kailangan natin kuskusin ang car natin mga ka-angel. Tara, panoorin nyo ako mga ka-angel. So pumasok tayo sa car mga ka-angel at paanda rin natin para i-defrost natin yung settings po ng heater para mas madali siyang matunaw. Ito mga ka-angel oh. So po ngayon mga ka-angel ay ngayon po March 29, Sabado. Kahapon po ay may kunting snow na. Nung Thursday medyo maganda pa, maaraw, tapos bigla na lang nag-snow. So minus 4 degrees po ngayon. So expect in the coming days po na magiging malamig siya ulit dahil yung parang singaw po ng mga snow pag hindi po natunaw agad-agad. So ayan mga ka-angel. So kailangan natin pinutin yung rear defroster. Tapos kailangan dito mga ka-angel, yung pinaka-front i-open din natin yan para mas madali siyang matunaw, mas madali tayong magkuskus mga ka-angel. Yan, so lakasin natin yung red. Yan, para mas mainit siya mga ka-angel. Siyempre, painitin na rin na po yung upuan natin para malamig dito sa upuan natin. Hey, alright. Good. That's what you need for the help job. I got uploaded to YouTube. Oh yeah? Yeah. I make some videos. Thank you, man.
Lamig mga angel. Lamig. Kaya may gloves. So, tapos na mga angel. Tara, let's go. Mag-time na tayo. So, yan na mga angel, oh. Yan po yung Calgary ngayon. Ang kapal. Nakabosa naman tayo, oh. Let's go. So let's go mga angel, mag-drive tayo. So mga angel, tapos na tayo magkuskos. So hinaan na natin yung mga settings, yung heater. So si mga angel, nakatulong siya sa pagtunaw ng ano. So pagka ganoon, pwede na nating hinaan na mga angel kasi mainit na rin sa loob. So yung sa red, babaan na natin yan. Yung buga, hinaan na natin. Pwedeng 1 or 2 lang. So ito mga angel, pwede nang tanggal dito. Ito. Iwan nyo lang po ito para sa low, dito sa pinakababa ng paa, tapos dito sa parang defroster para mag-circulate pa rin po yung hangin, matutunaw niya. So pag hindi po extreme, okay lang po na patayin natin to. Yan. Pagka medyo malamig, pinutin natin yan para magkaroon ng heater. Pagka po kasi mga ka-angel, pagka patayin nyo po yan, tapos extreme, magmumoist po yung mga salamin. Kailangan pinutin nyo pa rin yung defroster. So pag mainit sa loob, okay lang po na iwan natin yan. Iwan natin sa baba para sa defroster kasi meron naman po kasi parang heater din dito na nag-circulate. So okay lang lagi nitong iwan natin. Ito, AC is aircon. Ito circulation ito mga kanya. Huwag nyong pipinutin to sa winter. Ito is para lang po ito sa summer. Para mag-circulate po yung air condition, yung hangin ng malamig na hangin. So huwag nyo pong pipinutin to. Otherwise mag-moist po yung car nyo. Hindi po advisable to sa winter o malamig na panahon. Sa summer lang po ito, pag mainit ang panahon, ito mga angel. So ito lang po, diba? Rear defroster, binutin natin yan para doon po sa likod. Ma-defrost din po yan kasi wala pong wiper sa likod. So yun lang po mga angel. Tara, mag-drive na tayo. So let's go mga angel. Tara, drive na tayo. At tingnan natin yung mga road. Let's go.
So huwag natin kayo mag-seatbelt mga ka-angel. So let's go, tara. Una po mga ka-angel, tulad lang sinabi ko dati, huwag pong tatapakan agad-agad na hard step or hard na press yung accelerator, otherwise iikot lang po yung tire at hindi kakapit ng hindi na maganda yung traction yung sa mga tread niya doon sa snow. So kailangan pagka automatic ilagay sa drive D, then let the car move by itself. Kunti lang, and then you can slowly press the accelerator. Same thing din po sa manual. So go to the Primera, first gear. Let unti-unti pong i-release yung clutch and then yung accelerator din. Same thing. So para kumapit po na yung tire sa snow. Otherwise iikot, di kayo makaahon, especially po pagka front wheel drive po yung car. Two tires sa front ang gumagana, or even the rear wheel, dalawang tire ang gagana. Otherwise paikot-ikot lang kayo, hindi kayo makaahon. It's not safe kasi pwede kayo mag-skid mga ka-angel. So yun lang mga ka-angel, tip lang kasi share ko lang dahil yun yung mga nag-experience natin dito since nung nandito na tayo. Para safe po tayo mga ka-angel, and hopefully by the coming days ay mag-positive na para matunaw agad po yung snow. So ayan mga ka-angel, parang feeling ko December, January. Ayan mga ka-angel. And alam nyo yung bus kanina mga ka-angel, at isa Calgary Transit bus, gulayin po natin na mag-giveaway po sa kanila pagka sinusundan po natin sila or front. Meron din naman po sign sa likod nila na giveaway, yield. Kasi sila po ay malalaki, bus priority. Ay mga kapatid natin na nagko-commute, at least on time sila makarating sa destination nila. And of course that is a public transit that we can use it as well if we are not driving. So even myself, magamit din ako niyan. Kasi po para hindi na rin siya mahirap pag umahon, especially sa winter. At saka po siyempre mga angel, hindi porket may sasakyan tayo bida na tayo sa car. So kailangan always give way to the transit, yung mga bus, yung mga trucks, kasi malalaki po sila. It takes time for them to merge or to move, especially mabibigat na, especially this kind of situation na talagang kailangan ng extra time or extra force yung car para maahon na yung bigat niya, yung pasahero sa snow. Kasi para alam mo mga ka-angel, bilang isang kumbaga responsible citizen, responsible na tao dito na nakatira dito sa Canada, kailangan nating mag-giveaway. Nagpapala ang nag-giveaway mga ka-angel. Hindi tayo humihingi ng kapalit, but it's always happen that those people who are humble, who give way, who is very understanding, they got a good blessing. Yan mga ka-angel, hindi tayo pastor, pero nakabibigay lang po tayo ng inspirational thoughts sa ating kapwa para maganda po yung community, yung lugar natin na tinitiran. Kasi po pagka payabangan, walang giveaway yan, it gives some risk sa mga nakatira din po. So yun lang ang aking ma-advise mga ka-angel. So always give way. Bibili po tayo ng lutuin natin. Let's go. So yan mga ka-angel, at magpa-park tayo. Mas maganda kung pa-reverse para mas madaling makalabas, especially na nakukuberan ng snow ang likod. Walang wiper yung car natin kasi kotse. So mas maganda na yung palikod mga ka-angel. So don't rush. Kailangan both side, left and right, rear, i-check natin lagi lahat yan. Huwag magmadali, wala tayong mapapala sa pagmamadali. And para maging considerate tayo sa ibang mga motorista din na safe din sila. Magmamadali, maaari kayong mabangga yung car o even na tao. Remember mga ka-angel, it's a big case pag nakahit po kayo ng tao dito.
That is kumbaga malaking multa. So slowly. So yan. Kita yung mga ka-angel, yung tunog na yan sa sensor. Sinasensor niya kung warning sign na kung malapit na yung car nyo dun sa likod. Okay mga ka-angel, let's go! So yan po yung paligid mga ka-angel. Puti-puti na naman yung Calgary. Let's go! Try natin mag-pancit ngayon. Ito yung parang petchay. Ito pwede na ito. Pwede na ito mga ka-angel. Ito para panghalo sa pancit. Gisado. Kuha tayo ng carrots. So yung mga ka-angel, nakakuha na tayo ng carrots. Ito pwede na, ayan. So tingin tayo ng iba pang ano sa pancit. Pancit tayo ngayon mga ka-angel. Uy, magandang deal to mga ka-angel. 12 lang. Mga ka-angel, mura lang ng manok dito ngayon, oh. Yun, may mga tig size lang, oh. Oh, sa subis to mga ka-angel, oh. So size lang, oh. Pwede na ito. Prito. Yan, kuha tayo. Mura. 2.99 per pound. Uy, magandang deal yung mga pakpak nila mga ka-angel, oh. 3.99 per pound. Dati 8 siya. So magandang deal to. Pang prito. Panalo. Maganda dito sa Sobeys mga ka-angel, nag-sale sila halos sa weekly, may ganito sila. Yung sa whole chicken, tapos yung mga pakpak. Kahit yung mga drumstick, mga legs, thigh, ganun. Sa Sobeys o kaya sa Safeway kasi sister company lang naman po yan. Tangkilikin natin ang sariling atin mga ka-angel. Canada, made in Canada. Tandaan po natin yan. Pre, mga ka-angel, Pilipino tayo. Hanap tayo ng pinakamura, cheapest. So 10 so far ang pinakamura. So ito 11. So 10. Ito mga ka-angel, 1098 tsaka 1089. So dito na tayo sa 1089 mga ka-angel. Yan. Pag naiprito yan, ayos na yan. So mga ka-angel, so 6.99 per pound, tapos 15.41 sa dati. Magandang deal to. Tara, kuha tayo. Pampa buto-buto, sabaw. Ito ang gusto ko dito sa Sobeys mga ka-angel, kasi usually nagsisale sila compared sa ibang store. Especially sa mga manok, mga baboy, ribs. Dito sa Sobeys o kaya sa Safeway mga ka-angel. Sa company lang kasi yan. So hanap po tayo doon sa international foods. Dito tayo. Mexico mga ka-angel, oh. Pero may Pilipino dito. Hanap tayo ng bihon tsaka yung sa Canton. Uy, sale yung tuna mga ka-angel yata. Ay, yung century tuna pala. Paborito natin to mga ka-angel. So, ladies choice. Pero hindi siya nakasale ngayon. So next time siguro. So ito, pancit Canton mga ka-angel. Sila tayo nito. Yan. So ito mga ka-angel, mas makakabura tayo pag malaki. So dito tayo sa malaki. Yan po tayo. And then sakto, may bihon sila mga ka-angel, oh. Uy, nakasale ito. So dito na lang siguro tayo. Ito in-check pero pwede ito mga ka-angel. Maganda rin sa bihon to. Ayan. So hindi kasi nakasale yun. So dito na lang tayo mga ka-angel. So maraming mga Pilipino products mga ka-angel, oh. Yan. May mga Canton din sila, oh. So okay na, tara. Luto tayo ng pansit. Malamig ngayon mga ka-angel. So partneran natin ng manok na pakpak. So magbabayad na tayo mga ka-angel. Let's go. Hanapin natin yung Pilipinan. Ako, day off yata ngayon mga ka-angel. Wala si ate. Puti pa naman nandito mga ka-angel. Mapapa-English tayo. Kailan tayo siya. Bahala si Batman. Yep. I'm just taking videos. I show it to my children. Andun yung car natin. So tara, let's go. Kailangan na friendly dito. Kailangan mag-greet tayo. Have a good one, like that. Wala po kalakaran dito mga ka-angel. Walang tigil yung snow pa rin. Parang December, January. Oh, mga ka-angel, oh. Ha, ay guys mga ka-angel. So tara.
So alis na tayo mga Angel. So may nag-aantay na car dito sa right natin. So nag-giveaway na tayo mga Angel. Mag-right sana tayo, pero pwede naman dito sa left. So left na lang tayo. So, ito may lalabas din na kasabay natin. Kasabay pa. Tayo na lang natin for safety. So yun mga Angel, tulad ng sinabi ko, since dito sa Canada hindi po tulad sa Pilipinas na walang snow, makikita mo hindi siya magmo-moist, yung daan is okay. Dito kasi slidey, pwede ka mag-skid. Pagka nag-i-snow, makukuberan yung mga salamin. So kailangan be cautious always, give way, kasi may mas challenging yung pag-drive dito compare sa Pilipinas. Sabihin man natin sa EDSA sa Manila is very challenging kasi pa yung pag-ganon yung bus, but iba pa yung driving condition dito mga Angel. At nag-drive na rin po tayo sa EDSA nung nagbakasyon tayo, but the only challenge in the Philippines is yung mga car is pag ganon talagang walang giveaway yan. Kahit stop sign o red light minsan nagbibit. Sorry po sa mga kapatid natin dyan sa Pilipinas, ganun talaga. Dito kasi discipline mga Angel. So may makanya-kanyang rules sa every country, kaya hindi natin pwedeng sawayin. Otherwise, tulad ng sinabi ko, pagka may police, ma-pull over kayo, makakaroon kayo ng demerit. Pag na-reach nyo na po yung maximum demerit, the authority will suspend your license for 30 days, and if you do it again, they might suspend it again, or they might revoke your license. Otherwise, di na kayo makadrive mga Angel. So depende po sa kaso ninyo. And if you are driving with influence of alcohol and then you hit someone, or you might if you hit some properties, it might lead you to a criminal case. And then especially pag permanent resident or temporary resident or worker lang po kayo dito mga Angel, maaari po kayong makulong or ma-deport. Otherwise, your Canada dream is over kasi pinawi na kayo. And it's not inadmissible po sa Canada yung criminal case mga Angel. So kaya ako nagbibigay ng ganito kasi meron na akong mga na-experience, or I mean na balitaan na pinauwi dahil sa isang kasong ganon. Buti pinauwi, hindi kinulong dito. So depende sa sitwasyon, you could be in jail or you could be deported. So ganon mga Angel, advice lang bilang isang kapatid at Kuya JJ ninyo. So uwi muna tayo mga Angel at magluluto tayo. At maya maya mag-drive ulit tayo at makita natin yung surroundings po ng Calgary. Papakita ko sa inyo kung ano na naman yung itsura niya during springtime. So kukuha muna tayo ng mailbox mga Angel, pala yung sulat kasi naipon na yung sulat na hindi natin nakukuha. Minsan pag malamig po kasi mga ka-Angel, nakakatamad lumabas sa car kasi malamig. So kukunin natin ngayon baka napuno na para may paglagyanan yung Canada Post by next week. So titingin tayo ng kukuha tayo ng mga sulat, baka may mga important notices dyan sa mailbox. So pagka na roundabout to mga Angel, kailangan nasa left tayo lagi, left signal. Pagpalabas ng roundabout, right signal. Yan po yung standard rule. It's a universal rule sa driving po. Papasok sa roundabout, left signal. Palabas, right signal. And you need to keep your left signal while you are in a roundabout. Yung iba po kasi pinapatay, but even me pinapatay. But ang rules po mga Angel ay kailangan yung left signal nyo is pag while you are in the roundabout, kailangan pa rin nagbi-blink or naka-left signal kayo. Pagka po palabas na kayo sa exit from the roundabout, then that's the time that you need to turn your signal into the right kasi palabas na. Okay mga Angel, simple tip. Tara, tingnan natin yung sulat. So tingnan natin, ang style po kasi dito sa Canada mga Angel ay may kanya-kanyang mailbox po ang mga communities at doon po ilalagay ng Canada Post lang yung mga sulat. So dito po sa area namin ay ganito. Yan mga Canada Post yan. So alam niyo po yung kailangan alam niyo po yung number ninyo. Yan.
at doon nyo po yung open. So mga ka-angel, marami na. So kung kailangan natin kunin na, so kailangan mga ka-angel, yung number lang ng para sa inyo lang ang titignan ninyo, kasi sa exclusive sa inyo lang po yan. Tapos mga ka-angel, pag po may mga packages na hindi po magkasa sa mga yung box ninyo, inilalagay po kasi ng kanalos nila doon dito, and then bibigyan kayo ng key, and then i-open lang po yan. Then after you get your package, i-shoot nyo lang po yung key dito para i-return sa kanila pagka hindi po magkasya doon sa mailbox ninyo. Ayan po yung style dito mga ka-angel. So nakuha na natin. So balik na sa car kasi nag-i-stow pa rin mga ka-angel. So marami nang naipon mga ka-angel. Yung iba kasi dito mga promotion. Yan. Libre po dyaryo mga ka-angel oh. Hindi po, mga promotion po na parang tabloid po ng mga store dito. Yan, Canadian Tire, may mga sa mga gulong mga ka-angel sa mga kabayan natin nandito, may mga sale yung Canadian Tire, especially pagka may card po kayo, yung City Money na yan, may points din po kayo, makakasave kayo mga ka-angel. So yun muna mga ka-angel ang video natin, at i-share ko lang kung ano po yung itsura po ng Calgary, Alberta dito sa Canada. Dahil from the past days, maganda yung panahon, mainit, positive temperature. At unfortunately, start kahapon nung Thursdays parang makulan-ulan, sunny na ulan. And then kahapon, nag-start na ulit siyang mag-snow. And then until up to now mga ka-angel, nung kumuha tayo ng video kahapon, ay ganito na naman yung itsura. Medyo kapal na naman mga ka-angel, but that's fine. It's part of living here in Canada. Kailangan marunong tayong makipag-deal or ma-outcome or masanay na tayo sa buhay dito. At ilang araw lang naman yan pa spring na, pa winter, pa summer na. I think there's a forecast in the coming days na magiging positive 2 digits na siya. Madabis lang po matunaw ito mga ka-angel, yung isno nito kahit ganyan kakapal, basta positive po yung mainit yung temperature, your weather, madaling matunaw yan. At ganito talaga mga ka-angel, parang mga huling sandali na lang po ito ng mga snow. So no worries, darating pa rin yung time na wala ng snow at magaganda ng panahon, at na makapag-travel tayo ng maayos at makakapaglakad, papawad, short, mga ganun mga ka-angel. Ang ganda ng summer dito. Ipapakita ko sa inyo yung situation ng summer po tayo ng video at travel. So yun mga ka-angel, at thank you very much sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy po yung paglalakwat siya natin, pagbibigay ng information, pag-share sa inyo mga buhay dito sa Canada, at kung paano magpapunta dito sa Canada. Keep the faith, keep trying to apply, wag mawalan ng pag-asa, always pray to God. Okay mga ka-angel, ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli, at may God bless you always mga ka-angel. Hangad ko po ang iyong kaligtasan, at sana makamtan po ninyo ang mga pangarap sa buhay. Keep the faith, always pray to God. Pray hard, it works. May God bless you always mga ka-angel. Until next video. Dancing in the moonlight. I love Canada. Ooh, I love Canada. Dancing in the snow. I love Canada. Goes to morning. Hi, how are you? Good. We went to Denver, Colorado.